Nanindigan po ang kampo ni VP Sara Duterte na hindi pa pinalang notice of disallowance na ini-issue po ng COA para maibalik ang confidential funds ng OVP. Ayon kay Attorney Michael Poa, may hanggang Oktubre pa sila para maghain ng motion for reconsideration. Sa ilalim daw kasi ng COA rules, may 180 days ang OVP para iapela ang unang ruling ng komisyon. Kabilang po sa pinababalik ng COA ang mahigit 73 million pesos na confidential funds na ginasta daw ng OVP sa loob lamang ng 11 araw. Samantala, binuweltahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga kongresista na umalma sa sinabi niyang bumalik na naman ang insertion sa national budget. Matatanda ang hinamon ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon si Magalong na pangalanan ang mga mambabatas na kanyang tinutukoy at maglabas ng ebidensya. Pero ang sagot po ng alkalde ng Baguio, bakit hindi raw tanungin ni Ridon si dating House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing na isa raw sa may malaking budget insertions. Ang giit ni Magalong, hindi niya sinisiraan ang Kamara dahil matagal na raw sira ito sa publiko. Binanggit ko nga na bumalik na sa kanilang insertion, Yeah, ay kailan ba sila umamin na meron silang pork barrel? Oo. Kailan ba sila umamin na may insertion sila? Hindi naman ako sumisira sa kanilang institusyon. Sila ang sumisira sa sarili nilang institusyon. Yan nga po ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Samantala, hindi pa rin po uuwi sa Pilipinas si Senadora Loren Legarda matapos mag-extend ang kanyang medical leave sa Senado. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, ini-extend nga po ni Legarda ang kanyang leave mula August 11 hanggang August 12. Ngayon na iyon. Ito na pong ikalawang linggo na absent ang senadora sa sesyon maging sa impeachment trial. Tiyempong pag-alis ng senadora sa ginagawang preliminary investigation ng ombudsman sa kasong plunder at graft laban po sa kanila ng kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil daw sa multi-billion pesos ghost electricity projects. Umaasa naman po ang kampo ng ilang biktima daw ni Pastor Apollo Quiboloy na kukunin din ang panig nila bago po magdesisyon ng gobyerno tungkol sa extradition request ng Amerika. Ayon po sa abogado ng isa sa mga biktima na si Attorney Joey Domingo, nagulat daw ang kanilang kliyente nang malaman ng hiling ng Amerika na isuko na nga si Pastor Apollo. May kinakaharap din kasong qualified human trafficking at iba pang mga kaso si Quiboloy dito sa bansa bukod daw sa patong-patong na kaso nga nito sa Amerika. Kaya naman umaasa po sila na mapapanagot din siya dito sa bansa bago maipadala sa ibang bansa. Isa lang po ang hinihiling ng kampo namin na hindi lang maging scot-free si Quiboloy. Yung sa amin, inclined kami doon sa temporary surrender kasi hindi naman ibig sabihin na kailangang i-dismiss yung kaso. Kung sigurado naman pong mapapanagot siya sa mga krimen niya doon sa ibang bansa, very much willing naman mag-cooperate yung kliyente namin at kami na rin sa prosecution kasi nga para mabigyan na rin ng boses yung mga iba pang biktima na natakot na matry dito sa Pilipinas kaya sila umalis. Okay, linawin lang po natin mga kapatid, ang binabanggit po ni Attorney Joey kahapon dito po sa panayam sa programa, wala pong problema sa kanila kung maipapadala daw po si Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika, basta daw po hindi mababasura yung kanyang mga kaso dito sa Pilipinas. Yun po ang ine-explain niya kahapon. Yan nga po muli ang tinig ng isa sa mga biktima daw ni Pastor o Victim Legal Counsel daw ni Pastor Apollo Quiboloy, si Attorney Joey Domingo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.